CEO, tumangging magkaanak, nabigla nang muling mahanap ang dating nobya at kambal na anak na namamalimos na sa kalsada. Simulan natin ang kwento. Isang kwento ng pagsisisi, kapatawaran at ikalawang pagkakataon na minsan, ang pag-ibig na totoo, kahit gaano katagal mong iwasan, ay babalik pa rin sa'yo. Wendy, ayokong ituloy mo yan. Hindi pa ako handa maging ama. Malamig na sabi nga ni Raven, habang nakatitig nga sa dalawang linya ng pregnancy test. Raven, hindi ito negosyo. Buhay ito. Anak natin, dugot laman natin. Marihing sagot naman ni Wendy, na pinipigil na nga lamang ang luha. Makalipas ang 5 taon ay isang eksenang hindi niya inaasahan ang bumungad sa kanya. 2 batang marurumi, gutom at namamalimos sa kalsada ngunit kamukha niya. Hindi to totoo. Bulungan ni Raven na halos manginig nga sa nakita. Muling magtatagpo ang 2 pusong nasugatan. Tahimik ang gabi sa kondominium ni Raven Arcilio. Ngunit sa loob ng silid ay tila may bagyong nagaganap. Nakapamewang si Raven at nakatingin sa 2 pregnancy test na hawak nga ng nobya niyang si Wendy Brion. Parehong may 2 malinaw na guhit at walang duda na nagdadalang tao ngang dalaga. Wendy, this can't be happening. Hindi pa to ang tamang panahon. I have plans. May mga deals pa akong tinatapos, ayokong masira ang lahat ng dahil dito. Marihing sambit pa nga ni Raven habang paulit-ulit siyang naglalakad sa harap ng babae. Pinipigilan nga ni Wendy ang pag-iyak, ngunit nanginginig nga ang kanyang tinig. Raven, hindi ito basta lang. Anak mo to. Anak natin. Akala ko bunga siya ng pagmamahalan natin. Napahinto si Raven at napapikit. Pilit pinapakalma ang sarili. Wendy, please. I'm not ready to be a father. Alam mo kung gaano ka-importante ang business sa akin. If you love me, you will understand. Pwede naman nating ipaayos to. Namilog ang mga mata ni Wendy. Hindi makapaniwala sa inaakto ng kaniyang nobyo. Ipaayos? What do you mean? Ipalaglag? Tumango si Raven at halos hindi makatingin nga sa kanya. Isang mabigat na katahimikan nga ang sumunod bago tuluyang bumagsak ang mga luha ni Wendy. Raven, akala ko kilala na kita. Akala ko kahit gaano ka kabisi, may puwang pa rin ako sa'yo. Wendy, please don't make this harder. Lumapit nga si Raven at hinawakan ang kamay niya. Ngunit mabilis itong binawi ng babae. Harder? Ako pa talaga ang nagpapahirap sa'yo? Ikaw tong takot sa responsibilidad. Hindi ako magpapalaglag, Raven. Hindi ko kayang gawin yun sa anak natin. Mariin ang bawat salitang lumabas nga sa bibig ni Wendy. Napailing si Raven, sabay talikod. You are being unreasonable. Kung ipagpipilitan mo yan, maghihirap ka. At hindi ako mananagot sa magiging resulta niyan. Napalahod na nga lamang si Wendy na nanginginig ang tinig. Ganun na lang ba yun, ha? Lahat ng pinagsamahan natin mawawala na lang dahil sa takot mong masira ang karir mo? Hindi mo naintindihan, Wendy. Everything I worked for, years of building my name, my company, hindi ko kayang isugal lahat yun para sa isang bagay na hindi ko pa naman kayang panindigan. Sagot nga ni Raven na halos pabulong ngunit matigas. Dahan-dahang tumayo si Wendy. Ang mga luha sa kanyang pisngi ay tila nagsisilbing sagot sa bawat salita ni Raven. Hindi pala ako kasama sa mga plano mo? Fine, Raven. Kung yan ang gusto mo, aalis ako. Pero tandaan mo to, habang buhay mong pagsisisihan yung araw na pinili mong talikuran kami. Hindi na hinintay pa ni Wendy ang sagot. Dinampot niya ang bag at marahas na binuksan nga ang pinto. Naiwan si Raven na nakatulala sa test kits na kanina'y tinititigan niya nang may takot at ngayon ay may halong pangamba at guilt. Nang sumara ang pinto, saka lamang niya naramdaman ang bigat ng katahimikan. Ngunit sa halip na habulin nga ang babae, ay pinili niyang umupo sa sofa at ipikit ang mga mata.
Sa kanyang isipan ay iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Tama ba talaga ang ginawa ko? Ngunit gaya ng dati, ay tinakpan ng pride ang puso niya. At sa gabing yun, hindi lang si Wendy ang nawala, pati ang pagkakataon niyang maging isang ama. Lumabas si Wendy sa condominium ni Raven na halos hindi na nga makitang daan dahil sa luhang patuloy na bumabagsak sa kanyang mga mata. Wala siyang dalang kahit na ano maliban nga sa bag na nasa balikat. Pagdating sa labas ay huminto siya sa gilid ng kalsada. Huminga ng malalim sabay tinignan ng mga ilaw ng lungsod. Dati tuwing titingin nga siya rito ay puno siya ng pangarap pero ngayon ay puro takot at pangamba ang laman ng puso niya. Paano ko sisimulan to? Mahina niyang tanong sa sarili habang pinipigilan ng hikbi. Ulilan na si Wendy mula pa noong college. Ang inay matagal nang pumanaw sa sakit. Ang ama naman ay naaksidente nang siya ay 16 na taong gulang pa lamang. Wala siyang kapatid at wala ring kamag-anak na mapaglalapitan. Nagtatrabaho si Wendy as receptionist sa isang 5-star hotel. Noon kung saan nga niya nakilala si Raven. Si Raven ang sana ang masasandalan niya. Ngunit ngayon siya rin ang dahilan kung bakit gumuho pala ang mundo niya. Habang naglalakad pa uwi sa inuupahang maliit na apartment, paulit-ulit niyang naririnig sa isip ang mga sinabi ni Raven. You are being unreasonable. I'm not ready to be a father. Kung ipagpipilitan mo yan, maghihirap ka. Bawat salita ay parang punyal na tumatarak nga sa dibdib niya. Ngunit sa kabila ng lahat ay may isa pa ring boses sa loob niya na mahina pero matatag. Kaya mo to, Wendy. Hindi mo kailangan ng kahit na sino para maging isang mabuting ina. Pagdating niya sa apartment, ay binagsak na nga niyang bag at napaupo sa upuan. Pinagmasdan niya ang kanyang maliit na tiyan. Ang mga luha ay muling bumagsak pero sa pagkakataong ito ay hindi na lang dahil sa sakit. May halong tapang na nga. Hindi ko alam kung paano kita palalakhin, pero pangako, hindi kita ipagkakait sa mundo. Mahina niyang bulong habang hinihimas ang kanyang tiyan. Sumunod ang ilang araw na puno ng pagkalito at takot. Pinutol ni Wendy ang lahat ng komunikasyon kay Raven, pati sa mga dating kakilala sa kumpanya nito. Lumipat siya ng tirahan sa mas malayong lugar at nagsimulang maghanap ng trabaho kahit hirap na hirap dahil sa pagbubuntis. Minsan, habang nakaupo sa maliit na upuan sa karinderya kung saan siya pansamantalang nagtratrabaho, ay maririnig niyang nagtatawanan ng mga tao sa paligid na parang ang gaan ng mundo nila. Siya naman ay tahimik lang, hawak-hawak ang tiyan at nagdarasal. Lord, hindi ko alam kung tama pa ba itong pinili ko, pero sana bigyan mo ko ng lakas para sa anak ko, para sa magiging buhay namin. Mahinang sabi nga ni Wendy. At sa gabing iyon, habang pinapatay niya ang maliit na ilaw sa tabi ng kama, ay napangiti si Wendy kahit puno ng luha ang mga mata. Dahil sa unang pagkakataon matapos siyang iwan, ay sigurado siya sa isang bagay na hindi na siya nag-iisa. Sa loob niya ay may 2 pusong sabay na tumitibok at sa kabila ng hirap ay buo ang loob ni Wendy na ituloy ang pagbubuntis niya. Kahit pa mag-isa siyang lumaban sa mundo, dumaan ang mga araw at buwan at mag-isa pa ring tinaguyod ni Wendy ang pagbubuntis niya. Patuloy siyang nagtratrabaho sa karinderya sa kanto sa isang maliit na pwesto na amoy mantika at bawang sa tuwing umaga. Doon, siya ang tagahugas ng pinggan, tagaluto ng gulay, at minsan ay tagapunas ng mesa kapag dumadagsa ang mga customer. Hindi malaki ang kinikita niya, ngunit sapat na yon para makabayad ng renta sa maliit na kwarto at makakain ng 3 beses sa isang araw. Ang problema lang ay hindi na sumasapat para sa regular na check-up sa private clinic, kaya sa public health center na lang siya umaasa. Tuwing ika-15 araw ng buwan ay makikita siya roon na nakapila sa mahabang linya
ng mga buntis na kagaya niya, bit-bit ang maliit na supot ng tubig at panyo. Kahit mainit at mabagal ang proseso, ay hindi siya umaalis. Alam niyang iyon lang ang paraan para matiyak na maayos ang kalagayan ng anak sa sinapupunan. "Wendy Brion?" Tawag ng nurse mula sa pinto. Tumayo si Wendy, hawak ang kanyang tiyan at dahan-dahang lumapit. Sa loob ng maliit na silid ay pinulsuhan siya ng midwife at tinanong kung nakakakain pa ba ng maayos. Ngumiti siya kahit halata ang pagod sa mukha. "Oo naman po, sa karinderya po. Dun po ako nagtatrabaho, kaya kahit papaano nakakasingit naman po ako ng kain." Tumango ang midwife at tinapik nga ang kamay niya. "Mabuti yan, pero sana makapagpa-ultrasound ka na rin. Minsan para masigurado natin ang lagay ng baby mo." Napayo ko na nga lamang si Wendy at may bahagyang lungkot sa mga mata. "Wala pa po akong extra para ron eh, pero baka po mga isang araw kapag nakaipon po ako." Ngumiti lang ang midwife at nagbili ng vitamins bago siya pinauwi. Pagbalik niya sa karinderya ay sinalubong nga siya ng ingay ng kawali at sigaw ng mga customer. "Wendy, pakilinis nga yung mesa sa dulo." Sigaw nga ng may-ari ng karinderya ni si Naites. "Opo, Naites," sagot niya sabay punas nga ng pawis sa noo. Kahit mahirap ay hindi nagrereklamo si Wendy. Tuwing nararamdaman niyang gumagalaw ang sanggol, sa kanyang tiyan ay napapangiti siya. "Kaya natin to, anak." Bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng mesa. Pagsapit ng ika-6 na buwan ng pagbubuntis niya ay napansin niyang mabilis siyang hingalin at mas madalas sumasakit nga ang likuran niya. Pinayuhan nga siya ni Naites na humingi na nga siya ng tulong sa Barangay Health Center para sa libreng ultrasound. "Baka makakuha ka doon ng libre, Wendy. Mabait yung bagong midwife doon," sabi pa nga ng matanda. Kinabukasan ay maagang nagpunta na nga si Wendy. Nang siya'y may ipasok sa maliit na silid, hindi niya mapigilang kabahan habang pinapahira ng malamig na gel ang kanyang tiyan. Tahimik ang nurse hanggang sa bigla itong napangiti. "Babae ang mga baby mo, Wendy, at healthy sila," sabi nga nito. Napakunot noo si Wendy. "Mga?" Nagtatakang tanong nga ni Wendy. "Oo, 2 sila, kambal ang anak mo." Itinuro nga ng nurse ang screen. Parang tumigil ang mundo ni Wendy. "2? Bulong niya habang bumubuhos nga ang luha sa pisngi. Pero napangiti siya. Hawak ang kanyang tiyan nang may halong takot at tuwa. "2 pala kayong ipinaglalaban ko. 2 kayong dahilan para hindi ako sumuko," mahinang sabi nga ni Wendy. At sa sandaling iyon ay napawi ang lahat ng pagod. Ang dating takot ay napalitan ng pag-asa dahil ngayong alam ni Wendy na kambal ang anak niya at mas lalo niyang gustong mabuhay para sa kanila. Lumipas pa ang ilang buwan. Sa bawat araw na dumarating ay lalong bumibigat ang katawan ni Wendy, ngunit hindi kailanman bumigat ang loob niya. Patuloy pa rin siyang pumapasok sa karinderya. Bit-bit ang tapang at ngiti kahit halatang pagod at namamagana ang mga paa. "Wendy, magpahinga ka muna kaya. Malapit ka ng mga anak eh. Delikado na yan," sabi nga ni Naites habang naglalagay nga ng bagong sinaing. Ngumiti si Wendy at pilit na tinatakpan ng kaba sa dibdib. "Nay, kaya ko pa po. Kailangan ko po kasing mag-ipon kahit konti. Wala pa po kasi akong pambayad sa panganganak." Napailing na nga lamang si Nanay Tess. Pero hindi na nga rin nagpumilit pa dahil alam naman niya ang pangangailangan nga ng babae. Alam niyang matigas ang loob ni Wendy at hindi dahil sa katigasan ng ulo kundi dahil sa pagmamahal para sa kanyang mga magiging anak. Sa mga gabing mag-isa si Wendy, sa inuupahang kwarto ay madalas nga niyang kausapin ang kanyang tiyan. "Trisha, Kisha, yun ang mga pangalan niyo, anak. Konti na lang. Paglabas niyo, yakapin ko kayo kaagad." Mahinang tawag nga ni Wendy sabay haplos nga sa umbok ngang niyang tiyan. Ngunit habang papalapit nga ang araw ng panganganak, ay mas lalo ring dumadalas
ang pagsakit ng kanyang puson. Madalas siyang hingalin sa karinderya at minsan ay napapahinto nga sa gitna ng paghuhugas nga ng pinggan. Minsan pa nga ay natumba nga siya dahil sa pagkahilo. "Wendy anak, huwag ka nang pumasok bukas ha. Ako na munang bahala rito." Sigaw pa nga ni Nanay Tess nang makita siyang muntik nang mahulog ang tray ng pinggan. Napahawak si Wendy sa tiyan at tumango. "Sige po, Nay. Pasensya na po ha." Kinabukasan ay maagang nagising nga si Wendy dahil sa pananakit ng likod at puso niya. Akala niya normal lang yun, dala ng bigat ng tiyan. Ngunit sa paglipas ng ilang oras ay unti-unti na nga niyang nararamdaman ang pamimilipit ng kanyang tiyan. Hindi pa siguro to. Bulungan niya sa sarili at pinipigilan ng sakit habang naglalakad sa loob ng maliit na kwarto. Ngunit nang mga sumunod ang pagputok nga ng panubigan at bumuhos mula sa kanyang hita ay alam na nga ni Wendy na dumating na ang oras. Nanginginig ang mga kamay niya habang nagbibihis. Bitbit ang maliit na bag na matagal na nga niyang inihanda. May ilang lampin, 2 bote ng gatas at isang lumang kumot. Lumabas siya ng bahay at nagmamadaling pumara ng tricycle. "Sa Barangay Health Center po kuya, pakibilisan po. Manganganak na po ako." Agad siyang isinakay nga ng driver at halos paliparin na nga ang tricycle sa kalsada. Sa bawat alon ng sakit na dumarating ay napapakapit nga siya sa upuan at pinipigilan nga ang pagiyak. "Tiis lang anak ha, tiis lang." Paulit-ulit nga niyang bulong sa sarili. Pagdating sa health center ay sinalubong nga siya ng midwife. "Ilipat niyo na siya sa kama, bilis!" Sigaw nga nito sa mga kasamahan. Isinakay siya sa lumang stretcher at mabilis na inasikaso. "First baby mo ba to?" Tanong nga ng midwife habang tinitignan siya. Hindi na halos makasagot si Wendy sa sobrang sakit. "Opo, kambal po sila." Anya at halos hindi na nga marinig. Nagkatinginan ng mga nurse. "Kambal? Kailangan natin siyang dalhin sa ospital, ma'am." Sabi nga ng isa. "Wala po kong pambayad eh." Nanginginig niyang sagot. Tumigil saglit ang midwife. Pinagmasdan si Wendy. Ang pagod na mukha nito ang pawis na tumutulong nga sa noo at ang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa kumot. "Sige, dito na natin ilalabas. Kaya natin to, halakasan mong loob mo." Lumipas ang halos 1 oras ang bawat sigaw ni Wendy ay parang hangin na sumasabay sa ulan sa labas ng gusali. Bumuhos ang malakas na ulan at tila yun ang naging tugon ng langit sa hirap ng kanyang panganganak. "Konti na lang, Wendy. Isa pa! Isang iri pa!" Sigaw nga ng midwife. Sumigaw si Wendy. Sabay igkas nga ng buong lakas at kasunod nga nun ay narinig ang unang iyak ng isang sanggol. Babae, healthy ang una. Pagpapalakas nga ng loob ng isang nurse na kasama nila. Ngunit hindi pa tapos, muling sumakit nga ang tiyan ni Wendy. "Isa pa Wendy, isa pa. Konting tiis na lang." Sigaw nga ng midwife. Muling napasigaw si Wendy at ilang sandali pa, isa na namang iyak ang pumuno ng silid. "Isa pa ulit, babae rin. Kambal nga talaga." Sabi nga ng nurse na may ngiti sa mga labi. Naiyak si Wendy hawak ang 2 maliit na nilalang na ibinigay nga sa kanya. "Trisha, Kisha." Mahinang tawag nga niya. Sabay hagod sa kanilang maliliit na pisngi. Ang mga luha ni Wendy ay pumatak sa ulo ng mga sanggol. Luha ng sakit, ng takot, pero higit sa lahat, ng kaligayahan. Pagkalipas ng ilang oras, ay natulog siya sa kama ng center habang yakap ang kambal. Sa tabi ng kama ay may maliit na lalagyan ng lugaw at tubig na iniabot ng midwife. Lumapit ito at hinaplos ang buhok ni Wendy. "Ang tatag mo, iha. Bihira na ang kagaya mong lumalaban ng mag-isa." Ngumiti si Wendy kahit pagod. "Para sa kanila po, kahit mag-isa lang po ako okay na." Nang sumapit ang gabi, tulog na ang mga sanggol at mahimbing na nakahiga sa tabi ng ina. Pinagmamasdan sila ni Wendy at sa gitna ng katahimikan ay nagdarasal siya. "Salamat Lord. Salamat at binigyan mo ko ng pagkakataon na maranasan to.
Wala man si Raven ay nandito naman sila. Hindi ko man alam kung ano bukas ang naghihintay sa amin pero pinapangako ko talaga na gagawin ko ang lahat para mabigyan sila ng magandang buhay. Huminga siya ng malalim at ipinikit ang mga mata. Sa wakas ay natapos na ang siyam na buwang pakikipaglaban. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, kinabukasan ay sinalubong siya ng sikat ng araw na dumaraan sa lumang bintana ng health center. Niyakap niya ang kambal ng mahigpit, ang dalawang dahilan ng kanyang lakas at ang dalawang bunga ng pag-ibig na minsan ay itinakwil, ngunit ngayon siya namang pinagmumula ng kanyang pag-asa. Good morning mga anak! Simula ngayon tayo na lang. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi ko kayo pababayaan. Mahinang sabi nga ni Wendy habang naluluha. At sa unang pagkakataon ay ngumiti si Wendy ng buong puso. Hindi bilang babaeng iniwan, kundi bilang isang ina na matagumpay na lumaban sa buhay. Wala pang isang linggo matapos isilang ni Wendy ang kanyang kambal na sina Tricia at Keisha ay bumalik na siya sa karinderya. Namumutla pa ang kanyang mukha, mahina pa ang katawan at halatang hirap sa bawat hakbang, pero buo ang loob niyang bumalik. Ayaw sana ni Naites, pero nang makita nitong halos walang makain si Wendy at mga sanggol nito ay napabuntong hininga na lang siya. Wendy anak, hindi mo pa kaya. Magpahinga ka na muna. Kahit isang linggo pa baka mabinat ka niyan. Malambing na wika naman ni Nanay Tess habang pinupunasan nga ang mesa. Ngumiti si Wendy at pilit nga na ipinapakita ang tapang kahit na sa loob-loob niya. Mahina pa naman talaga siya. Kaya ko na po, Nay. Kailangan ko lang pong may maipambili po ng gatas ng kambal ko. Huwag po kayong mag-alala, hindi naman po ako magbubuhat ng mabigat eh. Tinitigan siya ni Naites. Ang pawis sa noo, ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, at ang halatang pagod sa katawan. Pero sa kabila noon ay nandoon ang determinasyon sa mga mata ni Wendy. Isang inang walang sinasayang na sandali para mabuhay ang kanyang mga anak. Ay naku, ewan ko sa'yo, basta magpahinga ka na kapag naramdaman mo nahihilo ka, ha? At ako na sa mga mabibigat, sabi nga ni Nanay Tess sabay abot ng apron. Salamat po, Nay. At muling umikot ang mundo ni Wendy sa karinderya. Sa umaga ay gigising siya ng 5:00 para pakainin at palitan ng lampin ang kambal. Sa tanghali ay isasabit niya sa harap ng katawan ang dalawa gamit ang lumang baby carrier na binigay ng isang suki ni Naites. Habang nag-aayos ng mga pinggan o nagsasandok ng ulam ay mahigpit niyang yakap ang kambal na mahimbing na natutulog sa kanyang dibdib. Madalas, nagiging tanawing pamilyar si Wendy sa mga suki. Isang ina na pawis at pagod pero nakangiti habang pinapatulog ang kambal sa gitna ng amoy ng ginisang bagoong at pritong tilapia. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho ay maglalakad si Wendy pauwi sa inuupahang maliit na kwarto sa tabi ng palengke. Sa isang sulok lang ng lumang bahay, siya nakatira. Isang maliit na espasyo na kasya lang ang kama, isang electric fan at ang duyan ng kambal. Doon niya iuunat ang katawan habang pinapatulog ang mga sanggol na minsan ay sabay pa akong umiyak. Shh, huwag kayong iiyak anak. Si Mama nandito lang. Mahina niyang bulong habang tinatapik ang likod ng mga bata. Minsan, maiiyak siya sa pagod pero pinipigilan niya. Ayaw niyang marinig ng kambal ang paghikbi niya para hindi maramdaman ng mga ito ang bigat ng mundo. Lumipas ang mga buwan. Sa kabila ng hirap ay napalaki ni Wendy nang malusog ang kambal. Sa tulong ni Naites at ilang mababait na suki ay nakakaraos siya. May nagre-regalo ng lumang gatas na di nagamit. May nag-aabot ng lampin at minsan ay damit. Hindi man marangya ay puno ng pagmamahal ang bawat araw nila. Pagdating ng 9 na buwan ng kambal
ay nagsimula ng gumapang ang dalawa. Ginawa ni Wendy ng play area sa tabi ng karinderya gamit ang kahon ng sardinas at lumang tela. Habang naglilinis siya ng mesa, ay nakikita niyang naglalaro si Trisha sa sahig, habang si Keisha naman ay nakatayo sa upuan at nakatawa. Naku, ang kukulit niyo talaga. Nakangiting sabi nga ni Wendy. Tuwang-tuwa si Nanay Tess na makita ang kambal. Parang kahapon lang yung nanganganak ka palang, Wendy, aba. Mag-iisang taon na pala ang kambal mo. Tumango si Wendy at napapangiti nga sa kabila ng pagod. Oo nga po, Nay eh. Grabe ang bilis ng panahon, parang kahapon lang. Pinangakuan ko ang sarili ko na hindi ko sila pababayaan kahit na anong mangyari. Kinagabihan habang pinapatulog nga ang kambal, ay pinagmamasdan niya ang mga munting kamay at paa ng mga to. Napansin niyang magkamukha talaga ang dalawa na parehong may malalim na mata, matangos na ilong at manipis na labi. Sa ilalim nga ng dim na ilaw ay sumilay ang lungkot sa mga mata ni Wendy. Sana nakikita kayo ng papa niyo. Mahina nga niyang bulong pero mabilis niyang pinahid ang luha. Hindi niya kailangang maging mahina. Mula noon ay mas naging pursigido si Wendy. Madalas siyang mag-overtime sa karinderya, maghuhugas ng plato hanggang gabi at mag-aayos ng mga isusupply na pagkain. Kahit mapuno ng galos ang mga kamay niya, ay tuloy lang. Tuwing sahod, kalahati ay para sa renta at pagkain at kalahati ay iniipon niya sa maliit na garapon na may nakasulat na para kina Trisha at Keisha. Iyon ang kanyang pangarap na balang araw ay makapag-aral ang kambal at hindi maranasan ang gutom na dinanas niya. At nang umabot ang unang kaarawan ng kambal ay nagsalo-salo sila sa karinderya. Happy birthday sa kambal! Sigaw nga ni Nanay Tess habang may hawak nga na maliit na cake na binili pa niya sa palengke. Tuwang-tuwa ang mga suki, nagsipagsigawan at pumalakpak nga habang si Wendy naman napaiyak. Salamat po, Nay, sa lahat. Sabi nga niya habang pinupunasan ng luha. Anak, hindi mo kailangan magpasalamat. Dapat nga kami pa nga humahanga sa'yo. Wala kang inurungan kahit nga gaano kahirap. Napakakulit mo pa nga eh. Nakangiting sagot nga ni Nanay Tess. Sa gabing yun, habang pinapatulog na ni Wendy ang kambal ay niyakap niya ang dalawa ng mahigpit. Mga anak, nandito si Mama, hindi ko kayo pababayaan. Wika nga niya sa dilim. At sa labas ng bintana ay marahang dumampi ang hangin na tila ba sinasabi ng tadhana na tama ang pinili ni Wendy. Hindi niya kailangang sumuko sapagkat sa puso niya ay 2 bata ang dahilan para lumaban. 6 na taon na ang lumipas. Lumaki sina Trisha at Keisha sa piling ng isang inang kailanman ay hindi sumuko para sa kanila. Sa kabila ng hirap ay lumaki ang kambal na masayahin, masigla at puno ng pag-asa na parang hindi batid ang tindi ng pinagdaraanan ng kanilang ina. Si Wendy, bagaman pagod na sa bawat araw, ay patuloy na lumalaban. Ang bawat ngiti ng kanyang mga anak ay sapat ng dahilan upang ipagpatuloy ang buhay. Ngunit isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga ulam sa karinderya, ay lumapit si Nay Tess, may bahid ng lungkot sa mga mata. Wendy anak, kailangan ko nang tumigil sa karinderya. Sabi ng anak ko, sa kanila na lang daw kami titira. Sa Bulacan, hindi na raw ako pwedeng magtrabaho pa eh. Mahinang sambit nga ni Nanay Tess at halos pabulong. Natigilan si Wendy at napahinto nga sa pagkakawalis. Nay, ibig niyo po bang sabihin? Isasara ko na ang karinderya anak, oo. Pasensya ka na ha. Kung may magagawa lang talaga ako, gagawin ko eh, pero sabi ng anak ko, delikado sa kalusugan ko. Sandaling hindi nakapagsalita si Wendy. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Sa loob ng maraming taon ng karinderya ni Nanay Tess, ang tanging sandigan niya. Dito siya kumikita, dito lumaki ang kambal at dito nga siya nakahanap ng pamilya. Okay lang po, Nay.
Naintindihan ko po. Salamat po sa lahat. Kung hindi po dahil sa inyo, ewan ko po talaga kung saan kami mapupunta noon. Mahina niyang sagot na pinipigilan ng luha. Yumakap nga si Nanay Tess kay Wendy. Ikaw ay parang anak ko na, Wendy. Pero alam kong kaya mo. Palaban ka. Basta wag mong pababayaan ang mga bata at ang sarili mo. Pag-uwi ni Wendy, ng araw na yun ay tahimik lang siya. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, hawak ang kamay ng kambal ay pilit nga niyang itinatago ang lungkot sa likod ng ngiti. Ma, bakit po ang tahimik mo? Tanong nga ni Trisha. Wala anak, pagod lang si Mama. Bukas maghahanap ulit tayo ng bagong trabaho, ha? Ngumiti si Kisha na nakasabit nga sa braso ng ina. Sige po ma, tutulong po akong maghanap. Ngunit kinabukasan ay hindi naging madali ang lahat. Halos buong araw silang nag-ikot sa mga tindahan, sa mga kainan at sa mga palengke pero iisa lang ang naririnig ni Wendy na ang kailangan nila ay trabahador na walang kasamang bata. Sa bawat pagtanggi ay unti-unting bumabagsak ang balikat ni Wendy at hindi siya sumuko. Pero nang maubos na ang ipon niyang kaunti ay dumating ang panibagong dagok. Ang may-ari ng inuupahan nilang maliit na kwarto ay nag-abiso. Kailangan na daw nilang umalis doon dahil hindi na nakakabayad si Wendy ng upa. 3 buwan na. Walang nagawa si Wendy kundi umalis. Nang gabing iyon ay tahimik niyang tiniklop ang mga damit ng kambal, isinilid sa lumang bag at tinanggal ang mga laruan nitong luma. Hindi niya alam kung saan sila pupunta. Ma, saan po tayo pupunta? Tanong nga ni Kisha habang bitbit ang paborito nga nitong stuffed toy na galing kay Nanay Tess. May matutulayan tayo anak, huwag kayong mag-alala. Sabi niya kahit sa loob-loob niya, wala siyang kasiguraduhan. Hanggang sa marating nila ang ilalim ng tulay, malapit sa ilog. May ilang pamilya ring naroon, mga taong tulad nila na napilitang mamuhay sa lansangan. Isang matandang lalaki ang nagpatuloy sa kanila. Doon niya itinayo ang kanilang munting tirahan gamit ang karton, trapal at lumang plywood na nakuha niya sa tambakan. Sa unang gabi ay mahigpit niyang niyakap ang kambal habang nakahiga sa malamig na semento. Mama, malamig po! Bulungan ni Trisha. Nilagyan ni Wendy ng basahan ng ilalim. Saka tinakpan nga ng lumang kumot ang katawan ng kambal. Pasensya na anak, tiis-tiis muna tayo ha. May araw din nagaganda rin ang buhay natin. Kinabukasan, sinubukan ni Wendy na maghanap pa rin ng trabaho. Pero ganun pa rin ang sagot ng mga pinag-a-applyan. Kaya napilitan siyang tumanggap ng mga labada mula sa mga residente malapit sa tulay. Kapag may tumanggap ay masaya na siya, kahit kaunting halaga lang ang ibigay. Isang araw, habang naglalaba sa tabing ilog, ay nilapitan siya ng isa sa mga nanay na nakatira rin sa ilalim ng tulay. Naglalabada din ito, na kung minsan nga daw ay wala rin siyang labada, kaya nagtitinda siya ng sampagita sa kanto. Napaisip si Wendy. Gusto rin niyang subukan, pero paano ang kambal? Wala siyang maiiwanan, kaya kinagabihan, habang pinagmamasdan ng mga anak na natutulog ay napaluha siya ng tahimik. Panginoon, huwag niyo po kaming pababayaan. Hindi ko kaya na magutom po ang mga anak ko. Mahinang panalangin ni Wendy. Lumipas ang mga araw. May mga gabing walang makain. Minsan, lugaw lang na asin ang laman ng tiyan nilang mag-iina. Kapag hindi nakakuha ng labada si Wendy, ay wala siyang ibang magagawa kundi humawak ng baso at lumapit sa kalsada. Unang beses niyang ginawa iyon ay nanginginig pa ang kamay niya. Hiyang-hiya siya sa sarili. Pero mas nangingibabaw ang gutom ng mga anak. Pahingi po ng kaunting barya, pambili lang po ng tinapay. Mahinang sabi niya sa mga dumadaan. Ang kambal tahimik lang na nakaupo sa gilid at naghihintay. Si Keisha ay napayoko na nga lamang parang naiiyak
At si Trisha naman ay pinupunasan ng luha ng kapatid. Mama, uwi na po tayo, pagod ka na, sabi ni Trisha. Pero ngumiti lang si Wendy kahit ramdam ang hapde ng pagkapahiya. Kaunti na lang anak, para may makain tayo mamaya sigurado. Nang makalipas ang ilang araw, ay nasanay na sila sa ganong sistema. Minsan, binibigyan sila ng mga mababait na motorista ng pagkain, minsan ay hindi. Pero kahit anong hirap, ay laging magkasama sila. Tuwing gabi, bago matulog ay laging magkasabay ang kambal sa pagdarasal. Lord, sana yumaman na po kami, bigyan niyo rin po kami ng bahay. At si Wendy, sa likod ng kanilang munting silungan, ay tahimik na umiiyak habang pinakikinggan ang inosenteng panalangin ng kanyang mga anak. Hindi niya alam kung kailan matatapos ang dilim na ito, pero sa puso niya, alam niyang hindi siya pwedeng tumigil. Balang araw, mabubuhay tayong hindi na giniginaw sa ilalim ng tulay. Bulong nga at sumpa ni Wendy sa hangin. Mabilis lumipas ang mga araw sa ilalim ng tulay. Sanay na si Wendy sa lamig ng gabi, sa alikabok ng umaga, at sa tunog ng mga sasakyang humahagibis sa ibabaw nila. Ang dating takot at hiya ay napalitan na ng pagtanggap dahil wala naman siyang pagpipilian. Pero kahit anong hirap ay pinanghahawakan pa rin niya ang pag-asang gaganda rin ang buhay nila. Ngunit isang umaga, habang naglalabas sa ilog, ay napansin niyang masakit ang kanyang dibdib. Parang may humihigpit sa kanyang loob at sa bawat paghinga ay may sumasakit sa likod niya. Aray! Bakit sumasakit to? Siguro napagod lang ako. Napahawak si Wendy sa dibdib niya. Inisip niyang simpleng ubo lang iyon. Mainit kasi ang panahon at madalas siyang nababasa ng ulan tuwing hapon. Pero habang lumilipas ang mga araw, ay lalong lumala ang pakiramdam niya. Sa una ay inuubo lang siya. Ilang araw pa ay may kasamang lagnat. Hanggang sa dumating ang gabi na halos hindi na siya makatulog sa sakit ng likod at dibdib. Ma, bakit inuubo ka pa rin? Nag-aalala ng tanong nga ni Trisha habang pinupunasan ng pawis ng ina. Ngumiti si Wendy at pilit na pinapakalma ang mga anak. Okay lang si mama anak, medyo pagod lang siguro, bukas gagaling na rin to. Pero hindi siya gumaling. Kinabukasan, habang sinusubukang tumayo, ay bigla siyang napatigil. Umiikot ang paligid. Lumabo ang paningin niya at parang hinihigop ng lupa ang kanyang mga tuhod. Mama! Sigaw nga ni Keisha nang makita siyang halos bumagsak. Agad silang lumapit at inalalayan si Wendy pero mahina na ito. Ma, wag ka pong matulog, gising ka lang po ba? Nanginginig na sabi ni Trisha. Hindi ako matutulog, kailangan ko pa kayong pakainin. Bulong ni Wendy habang pilit na pinipigilan ang pagkahilo. Mula noon ay halos hindi na makabangon si Wendy. Kahit anong pilit niyang tumayo para maghanap ng labada o manghingi ng pagkain, ay bumabagsak lang siya ulit sa banig. Masakit ang dibdib niya na parang may mabigat na bato na nakaipit sa gitna ng kanyang katawan. Lumipas ang 2 araw, ay wala na silang makain. Sa bawat gabi ay pinipilit ni Wendy na ngumiti kahit pa humahapdi ang kanyang lalamunan. Anak, magtiis muna tayo ha. Bukas lalakas na si mama. Mangangapit bahay tayo para humingi ng tubig. Pero kinabukasan ay nagising siya sa amoy ng tinapay. Mabango at mainit-init pa. Napakunot noo siya dahil wala naman silang pambili. Pagmulat niya ng mata ay nakita niya si Trisha at Keisha na nakaupo sa harap niya. May dalang plastik ng pagkain at tubig. Gising ka na mama! Sabay na batingan ng kambal at sabik na sabik. Naupo si Wendy bagaman nanginginig pa rin ang katawan. Teka, saan galing yan? Ngumiti si Keisha at pinagmalaki nga ang dala.
Marami po kaming nalimos, ang bait po ng mga tao. Binigyan po kami ng isang lalaki ng tinapay tapos yung isang babae po binigyan po kami ng malaking pera kaya binili po namin ng gamot. Itinaas nga ni Trisha ang maliit na bote nga ng cough syrup. Para sa ubo mo po. Natigilan nga si Wendy kung agad siyang nakapagsalita nang makita niya ang ngiti ng kambal na ang mga mata nitong kumikislap sa tuwa ay parang tinuhog nga ng libong karayom ang kanyang puso. Ma, kumain ka na po para lumakas ka na ulit. Sabi nga ni Trisha sa bayabot nga ng tinapay. Dahan-dahan niyang tinanggap yun pero bago pa siya makakain ay biglang bumuhos ang luha. Umiyak siya. Hindi lang basta iyak, kundi hagulkol na galing nga sa pinakamalalim ng puso. Ma, bakit po? Nag-aalalang tanong nga ni Keisha. Niyakap ni Wendy ang dalawa nang mahigpit na halos maipit nga ang mga ito sa kanyang bisig. Pasensya na kayo mga anak, hindi ko to gusto, hindi ko to pinangarap para sa inyo. Mama! Mahina nga nilang sabi. Hindi ko gusto na mamalimos kayo, hindi ko gusto na kayo ang maghahanap ng pagkain para sa akin. Nanginginig ang boses nga ni Wendy. Dapat akong gumagawa niyan eh. Ako ang magpapakain sa inyo, hindi ganito. Tahimik lang ang kambal pero pare-pareho silang umiyak. Si Trisha ang unang nagsalita. Ma, hindi po namin kayo pinipilit, gusto lang naming tumulong. Ayaw po naming magutom kayo. Gusto po naming gumaling kayo. Dugtong ni Keisha at humahaplos sa pisngi ng ina. Lalong napahagulgol si Wendy. Sa edad na 6, ay dapat masaya lang ang mga anak niya na naglalaro, tumatawa at umaawit. Pero eto sila ngayon, nangingitim sa araw, pawisan at napilitang matutong magpalimos sa lansangan. I'm sorry mga anak. Bulong niya ng paulit-ulit. Hinaplos ni Trisha ang mukha niya. Ma, okay lang po. Basta wag niyo po kaming iiwan na kasi pag wala po kayo, sino pong mag-aalaga po sa amin? Tumango si Wendy. Napinipigilan nga ang hikbi. Oo naman. Hindi ako aalis, pangako ni mama yan, hindi ako susuko. Kinain nila ang tinapay na yon, ang pinakamagandang tinapay sa buong mundo para kay Wendy. Bawat kagat ay may halong pait dahil alam niyang galing iyon sa paghihirap ng kanyang mga anak. Ngunit sa gitna ng lahat ay naroon pa rin ang pasasalamat. Kinagabihan, habang tulog na ang kambal, ay nakatingala si Wendy sa ilalim ng tulay. Sa taas, dumaraan ang mga sasakyan na parang mga bituin na mabilis ang paglipas. Kung sakaling hindi ko kayanin, sana may tumulong sa kanila. Bulong niya, sabay sulyap sa mga natutulog niyang anak. Ngunit sa puso niya ay ayaw niyang sumuko. Pinilit niyang uminom ng gamot na dala ng kambal kahit kaunti lang ang tubig. Kahit masakit ang bawat lunok ay tiniis niya. Hindi pa rin gumagaling si Wendy. Kahit anong pahinga at gamot na binili mula sa kakaunting nalimos ng kambal ay tila wala pa ring epekto. Madalas ay inuubo siya hanggang sa sumasakit ang dibdib at kapag sinusubukan niyang tumayo ay umiikot ang kanyang paningin. Kaya tulad ng mga nagdaang araw, si Trisha at Keisha na naman ang lumabas para mamalimos. Bit-bit nila ang maliit na lata at ilang pirasong candy. Umaasang may magbibigay kahit barya man lang. Trish, dito tayo banta. Maraming dumadaan dito kahapon eh. Sabi nga ni Keisha, habang itinuro nga ang tapat nga ng isang malaking building. Tumango si Trisha. Oo, baka mabait yung mga galing opisina. Kahapon binigyan ako ng 5 piso ng isang ate. Ngumiti si Keisha. Pag marami tayong makukuha, bibilhan natin si mama ng tinapay ha? Syempre naman. Sagot ni Trisha sabay tawa, pero sa loob-loob niya ay ramdam ang bigat. Gusto niyang tulungan ng mama nila, pero alam niyang hindi sapat ang panlilimos. Habang tumatagal ang araw at palubog na ang araw nang magpasya silang umuwi, bit-bit ang kaunting barya at tinapay ay tumawid sila sa kalsada doon sa parte kung saan medyo madilim at bihira ang dumadaan. Biglang may sumulpot na itim
na kotse mula sa kanto. Hindi nila ito napansin agad dahil abala sila sa pag-uusap. Trish, bilis! Sigaw ni Keisha, pero huli na. Isang malakas na preno, sabay tigil ng sasakyan. Tumilapon si Keisha sa gilid ng daan. Agad lumabas ang driver, isang lalaking nakaputing polo at halatang galing opisina. Nanginginig ang kamay nang lumapit. Diyos ko, bata, okay ka lang? Kinakabahang tanong nga ni Raven. Si Raven Arcilio pala ang nakabangga. Napatigil siya nang makita ang dugo ang tuhod ni Keisha, ngunit nakahinga ng maluwag nang makita niyang gumagalaw ito. Agad niyang binuhat ang bata at dinala sa sasakyan. Kuya, wag po. Uwi na kami. Naghihintay po si Mama. Baka mag-alala po siya eh. Pilit nga ni Trisha. Napigil kay Raven na nanginginig nga sa takot. Hindi ko kayo pwedeng iwan basta-basta dito. Nasaktan ng kapatid mo, kailangan natin siyang dalhin sa ospital para makasigurado. Sagot ni Raven na may halong pag-aalala. Habang nasa biyahe, hawak nga ni Keisha ang kamay ng kapatid. Ate, wag kang umiyak, okay lang ako. Mahina niyang sabi at pilit na pinapakalma ang kapatid kahit siya mismo ang nanginginig. Anong pangalan mo? Malambing na tanong nga ni Raven habang nakatingin sa salamin. Keisha po, siya naman po si Trisha. Okay, Keisha. Dadaan tayo sa ospital para masiguro na wala kang bali o malalim na sugat ha, para hindi magalala ang nanay niyo. Tahimik lang si Trisha. Ramdam niyang hindi naman masama ang lalaki. Pagdating sa ospital ay agad silang tinulungan ni Raven. Pina-check up niya si Keisha, binayaran ng bill at binilhan pa ng pagkain ng magkapatid. Buti na lang, sabi ng doktor ay minor accident lang. Gasgas sa tuhod at pasa sa braso. Habang nakaupo sa waiting area, ay pinapanood ni Raven ang kambal na tahimik na kumakain ng tinapay. May kakaibang kirot sa dibdib niya habang tinitingnan ng mga bata na parang matagal na niyang kilala. Nasaan nga pala ang nanay niyo? Tanong nga ni Raven sa kambal ng marahang tono. Nagkatinginan mo na ang kambal bago sumagot si Trisha. Sa bahay po, may sakit po si Mama. Ah, may sakit? Tanong nga ni Raven na tila nag-alala ulit. Tumango si Keisha. Opo, kaya kami na lang po munang lumalabas para bumili po ng pagkain. Pero wag po kayong magsusumbong kasi sabi ni Mama, bawal daw po kaming lumabas pero kailangan po naming tumulong Kaya kami pong nagkusa kahit ayaw niya po na nagtatrabaho kami. Napayo ko si Raven. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, awa o hiya. Bata pa lang ang mga to pero marunong nang mag-alala para sa mga magulang. Ano nga palang pangalan ng mama niyo? Tanong niya sa wakas. Nagkatinginan ulit ang kambal bago sabay na sumagot. Si Mama Wendy po! Biglang natigilan nga si Raven. Parang binuhusan nga siya ng malamig na tubig. Wendy? Bulong niya na halos hindi marinig. Ang papa niyo nasan? Tanong pa nga at panguusisa ulit na Raven. Sabi po ni Mama, wag na raw po naming hanapin si Papa kasi baka galit siya sa amin. Nanigas si Raven. At parang tumigil ang mundo. Ang mga matang iyon, ang hugis ng mukha, pati ang bahagyang kurba ng labi. Lahat ay pamilyar. Parang kabiyak ng puso niyang tinangka niyang kalimutan. Hindi niya namalayang tumulo ang luha niya. Saan kayo nakatira? Tanong niya, nag-aralgal ang boses. Sa ilalim po ng tulay, pwede na po ba kaming umuwi kasi baka nag-aalala na po si Mami. Okay, sige, ihahatid ko kayo. Sagot ni Raven, na pilit pinipigil ang emosyon. Habang binabaybay nila ang daan pabalik, ay hindi mapakali si Raven. Ang isip niya ay naglalakbay pabalik sa mga panahong sinabihan niya si Wendy na ipalaglag ang bata at sa araw na iniwan niya ito ng luhaan. Pagdating nila, sa ilalim ng tulay ay nakita niya ang barong-barong nayari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Doon lumabas ang isang babae na payat, maputla at halatang may sakit. Nang makita ang mga anak, ay agad itong tumakbo kahit nanghihina.
Kisha, Trisha, nasan kayo? Sigaw nga ni Wendy na nanginginig. Nang biglang, Ma! Si Kuya Raven po ang tumulong sa amin! Sabay takbo ng kambal at niyakap siya. Dahan-dahang tumingin si Wendy sa lalaki sa labas ng kotse at doon siya napahinto. Parang gumuho ang mundo niya nang makita ang lalaking matagal na niyang sinubukang kalimutan. Raven? Bulong niya at halos walang boses. Napako rin sa kinatatayuan si Raven. Hindi niya inakalang sa ganitong paraan muli silang magkikita. Ang babaeng minsang minahal at tinulak palayo, ngayon ay payat, may sakit at nakatira sa ilalim ng tulay kasama ang mga anak nila. Wendy, ikaw nga. Mahinang sabi ni Raven. Napayo ko si Wendy at nagpipigil nga ng luha. Salamat sa pagtulong sa mga anak ko. Pero pwede ka nang umalis, Raven. Hindi mo na kailangan pang... Pinutol nga ni Raven ang sasabihin niya. Hindi ko kayang basta-bastang umalis. Hindi ko alam, Wendy. Pero nung sinabi nila ang pangalan mo ay parang gumuhulat ng itinayo kong pader sa pagitan natin. Putol nga ni Raven sa nanginginig nga na boses. Tumulo na nga rin ang luha ni Wendy. Matagal na yun na, Raven. Hindi mo kailangan balikan pa. Pero sila, Wendy, sila ang dahilan kung bakit kailangan kong bumalik. Hindi ko kayang pabayaan sila, gaya ng ginawa ko sa iyo noon. Tahimik na tumingin si Wendy kay Raven. Sa loob ng ilang taon ay tinanggap na niyang wala nang babalik. Pero ngayon, narito si Raven at dala nito ang posibilidad ng pagbabago. Habang niyayakap niya ang mga anak, ay nakatingin lang si Raven na puno ng pagsisisi at pag-asa. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ay muli silang pinagtapat ng tadhana. Hindi bilang mga dating magkasintahan, kundi bilang dalawang magulang na muling pinagtagpo ng pag-ibig na akala nila'y tuluyan ng naglaho. Pakakalis ka na. Malamig na sabi ni Wendy habang pinipilit na tumayo. Wendy, pakinggan mo muna ako. Hindi pa man natatapos si Raven, itinulak na nga siya ni Wendy palayo. Umalis ka na. Hindi mo kailangan magpaliwanag pa, Raven. Tapos na yung mga panahon na yon. Sigaw niya na nanginginig nga ang tinig. Namumula ang mata ni Wendy. At tila nanlalamig nga ang mga kamay. Wendy, please. Hindi ko kasi talaga alam ang gagawin noon. Mariin ang tinig ni Raven at halos nakikiusap na nga talaga. Hindi mo alam? Hindi mo alam ang ano? Hindi mo alam na pinakiusapan kitang ituloy ang pagdadalang tao ko? Hindi mo alam na ikaw ang dahilan kung bakit ako naghirap ng ganito? Putol nga ni Wendy, sabay tawa nga ng may pait. Tahimik lamang si Raven. Hindi niya kayang salubungin ang mga matang puno ng galit at luha. Hindi mo alam kasi hindi ka na nagtanong pa. Pinili mong talikuran kami. Ngayong may sakit na ako at ganito na ang itsura namin, bigla kang susulpot? Hindi namin kailangan ng awa mo. Tuloy nga ni Wendy. Pero Wendy, kailangan niyo ako. Hindi, umalis ka na, Raven. Wala kang karapatang... Biglang napahinto si Wendy. Lumabang paningin niya, sumakit ang dibdib at napakapit nga siya sa dingding. Mama! Ano nangyari sa'yo? Sigaw nga ng kambal sabay takbo palapit. Wendy. Mabilis na lumapit nga si Raven at nasalo nga si Wendy bago pa man ito tuluyang bumagsak. Wendy, hey, look at me! Pero wala na. Tuluyan nang nawalan ng malay si Wendy sa bisig niya. Pagmulat ni Wendy ay maputi ang paligid. May amoy na antiseptic, malamig at tahimik. Dahan-dahan siyang kumurap. Napansin niya ang puting kisame, ang makinang tumutunog sa tabi ng kama at ang dextrose sa kamay niya. Paglingon niya sa kanan ay naroon si Raven. Nakaupo, nakayuko at halatang ilang oras ng gising. Agad siyang umupo at pilit tinatanggal ang karayom sa kamay. Ano to? Anong ginagawa ko dito? Nasaan ang mga anak ko? Singhal nga ni Wendy. Nagulat si Raven sa bigla nga niyang pagbangon. Wendy, kalma ka lang. Nasa mabuting kamay ang kambal. Anong ibig mong sabihin? Nasaan sila, Raven? Sagutin mo ako. Sigaw ni Wendy. Na tila nag-aalala
na baka mawalay ang mga anak niya sa kanya. Huminga ng malalim si Raven. Nasa bahay ko sila. Inaalagaan ng mga personal maids nila. Safe sila, Wendy. Kumain na rin sila. Don't worry. Huwag mo silang pakialaman. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong buhayin ang mga anak ko nang walang. Maring sabi ni Wendy at pilit na inaalis ang dextrose. Wendy, tama na. Pwede bang kahit ngayon lang pakinggan mo ko? Putol nga ni Raven at napasigaw na rin. Natigilan si Wendy pero patuloy sa pagtulo ang luha. Ano gusto mong sabihin ha? Na nagsisisi ka? Na gusto mong bumawi, ganun ba, Raven? Sa tagal ng panahon ngayon mo lang naisipan yan? Tumayo si Raven. Halatang pigil ang emosyon. Oo, nagsisisi ako. Nagsisisi ako sa lahat ng ginawa ko pero ngayon, hindi to tungkol sa akin. Tungkol to sa'yo at sa mga anak natin. Kung ayaw mo na akong tanggapin, sige. Pero magpagaling ka muna. Para sa mga anak natin. Umiling si Wendy. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi ko kailangan ng pagpapanggap mo na parang mabuti kang tao. Tugon nga ni Wendy, humahabol ng hininga. Wendy, tigilan mo muna yung galit mo. Hindi mo ba naririnig ang sarili mo? Hindi mo alam kung gaano ako natakot nung nawalan ka ng malay sa harapan ko mismo. Hindi ko alam kung mabubuhay ka pa. Malakas ang tono ni Raven. Halos mapatid nga ang boses niya sa inis. Tahimik si Wendy at pinipigilan niyang umiyak pero hindi na nga niya kaya pa. Kailangan mo munang magpagaling, Wendy. Hindi mo to kailangan gawin para sa akin. Gawin mo to para sa mga anak natin. Sila ang dahilan mo para lumaban, di ba? Kung ayaw mong tulungan kita, fine, pero pakiusap, huwag mong pabayaan ang sarili mo. At halos mapatid nga ang boses ni Raven sa inis. Tahimik si Wendy, sa wakas nagsalita siya. Mahina pero mataray pa din. Anong sabi ng doktor? Huminga ng malalim si Raven. May tubig daw sa baga mo, kailangan itong madrain, kaagad. Kapag hindi mo pinaagapan, baka mahirapan ka ng huminga after that. Kailangan ng mahabang gamutan. Mas hindi mo maalagahan ng kambal. Napatitig si Wendy sa kisamet ng lambot. Tubig sa baga. Ibig sabihin matagal akong malalay sa mga anak ko kapag nagagamot na ako? Hindi ka mawawala. Basta makinig ka sa doktor, gagaling ka, I promise. Sagot ni Raven at marahang inilapit nga ang kamay pero hindi tinabig nga ni Wendy. Hindi mo kailangan mangako, Raven. Wala na akong tiwala sa mga pangako mo. Maring tugon ni Wendy at pilit pa ring matatag. Alam ko, pero kahit tayo mong paniwalaan, mananatili ako dito hanggang gumaling ka. Tugon ni Raven at mahinahon. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi ko kailangan ng awa mo. Balik ni Wendy pero halatang nabasag ang boses. Ngumiti si Raven na parang naaasar na pero kalma pa din. Hindi to awa. Ginagawa ko to kasi gusto ko. Kasi kasalanan ko kung bakit ka nandito. Kung hindi kita tinakbuhan noon, hindi mo sana pinagdaanan to. At hindi ka sana nagkasakit. Tahimik lamang si Wendy, hindi siya sumagot pero ramdam ni Raven ang bagyang pagluwag ng tensyon. Maya-maya pa dumating ang doktor. Good morning, Ma'am Wendy. Kailangan nating i-drain ng tubig sa baga mo. Magiging mahirap sa simula, pero kailangan para makahinga ka ng maayos. Nang marinig yun, napatitig nga si Wendy sa sahig. Natameme, hindi niya alam kung iiyak ba o tatawa. Dok, mahaba ba ang gamutan? Panguusisa nga niya. Depende po pero kailangan niyo muna ng magpahinga at gamot sa loob ng ilang linggo. Bawal mapagod at bawal munang magtrabaho. Napakapit nga si Wendy sa kumot. Paano siya magpapahinga kung walang kita? Paano ang kambal? Don't worry about everything. Ako na ang bahala sa lahat. Lahat ng gastos, gamutan pati bahay ako na. Sabat naman ni Raven na para bang nabasa ang inaalala ni Wendy. Mabilis siyang tumingin kay Raven. Hindi ako tatanggap ng kahit na piso galing sa'yo. Baka ang kapalit niyan ay ang mga anak ko na mawawalay sa akin. Halos pasigaw na saad nga ni Wendy. Wendy, wag ka nang matigas ang ulo. Wag kang mag-isip ng ganyan, hindi na to panahon ng pride mo. Baka akala mo, kapag pinilit mo pa yan, baka hindi ka na gumising. Balik nga ni Raven, na napuno na nga sa inis. Napatigil naman si Wendy. Tumigil din ang pagubo niya.
Natigilan sa galit, sa hiya at sa takot dahil may point si Raven. Huwag mo kong takutin, Raven. Mahina niyang sabi. Hindi kita tinatakot. Sagot naman ni Raven na halos pabulong. Nagmamakaawa ko. Kalimutan mo muna yung galit mo sa akin. Focus ka muna sa pagpapagaling. Kasi kapag may nangyari sa'yo, paano ko papaliwanagin sa mga anak natin? Napahinga si Raven ng malalim. Sa unang pagkakataon, ay nakita ni Wendy ang tunay na takot sa mga mata ni Raven. Hindi arogante at hindi kayabangan, kundi takot na baka mawala siya ulit. Nang lumabas ang doktor, tumango si Wendy ng mahina pero matatag. Sige, papayag ako. Pero pagkatapos kong gumaling, aalis kami. Wala akong may bibigay na kahit naon kapalit. Medyo nabubulol pa nga na saan niya. Tumango si Raven na may ngiti ng pag-asa. Sige, magpagaling ka. Habang inilalabas ng nurse ang dextrose at inihahanda siya para sa procedure, ay mariing pumikit si Wendy. Hindi niya alam kung dapat bang magpasalamat o magalit pa rin. Pero isa lang ang malinaw sa kanya, na kahit galit pa siya kay Raven, ay hindi niya kayang ipagsapalaran ng buhay para sa mga anak nila. At habang pinipigilan ng pag-iyak, ay marahan siyang bumulong sa sarili. Para sa kambal ko, kakayanin ko. Matapang na saad nga ni Wendy. Mula ng araw na pumayag si Wendy na manatili sa ospital at magpagaling, tila araw-araw ay may bagong kulay ang paligid. Sa una, malamig at putla ang kwarto, ngunit paglipas ng mga linggo ay unti-unti itong napuno ng mga bulaklak. Minsan ay pulang rosas, minsan ay puting liryo, at minsan na may bouquet ng mga daisy na paborito ni Wendy noon. Lahat iyon ay galing kay Raven. Tuwing umaga, maagang dumarating si Raven, nakasuot ng puting polo at may bit-bit na bouquet. Hindi man siya nagsasalita agad, ay marahan niyang inilalagay sa gilid ng kama o sa mesang maliit sa tabi ng bintana. Nung una, ay tinatanggihan ni Wendy. Hindi mo kailangan magkaksaya ng pera para sa bulaklak. Mas mabuti pa gamot na lang ang ginastos mo. Sabay hirap nga ang sabi ni Wendy. Kahit halata, ang bahagyang ngiti sa gilid ng labi. Ngunit kinabukasan ay may panibago na namang bouquet na dumating. Wendy, hindi ko naman ginagawa to para makabawi lang. Gusto ko lang mapagaan kahit papano yung araw mo. Sabi ni Raven habang inaayos ng bulaklak sa flower vase. Hindi mo kailangang takluban ng bulaklak ang kasalanan mo. Sagot ni Wendy at pilit na pinipigilan ang pagtibok ng kanyang puso. Ngunit kahit ayaw niyang aminin, ay may kakaibang lambing sa bawat kulay at halimuyak ng mga iyon. Lalo na kapag bumibisita ang kambal, ay sabay-sabay nilang naamoy ang bango ng silid at iyon ang pinakamasayang bahagi ng araw ni Wendy. Tuwing hapon ay dumadalaw sina Trisha at Keisha kasama si Raven. Bit-bit nila ang mga laruan at baon na pagkain mula sa bahay ni Raven. Ang mga batang dati na mamalimos sa kalsada, ngayoy may bagong ngiti, malinis ang damit, may sapatos, at may halakhak na masigla. Matignan mo, si Papa tinuruan kaming magbike. Sabay kwento nga ni Trisha, sabay turo sa maliit na video sa cellphone ni Raven. Napalingon nga si Wendy at halos mapahinto sa sinabi ng anak. Anong tawag mo sa kanya? Mahina nga niyang tanong at halos hindi makatingin. Si Papa po, sabi niya yun daw po ang itawag namin sa kanya kasi siya naman daw po ang Papa namin. At saka, hindi na daw namin kailangan mamalimos kasi aalagaan niya kami. Totoo po ba yun, Ma? Sabay sagot nga ng kambal at magkasabay pa. Walang agad na naisagot si Wendy. Parang biglang tumigil ang oras sa pagitan nila. Nakita niya ang mga mata ng kambal na masaya, buhay at puno ng pag-asa. Mga matang minsang nabura ng gutom at pagod, ngayon ay muling kumikislap. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon ay may hapdi sa dibdib niya. Hindi niya alam kung dapat bang matuwa o matakot. Pagkalis ng kambal kinagabihan,
ay tahimik ang kwarto. Ilang saglit bago nagsalita si Wendy. Bakit mo tinuruan ng mga anak ko na tawagin kang Papa? Diretsong tanong niya at walang paligoy-ligoy. Napatigil si Raven sa pag-aayos ng bulaklak. Wendy, hindi ko sila tinuruan. Sila mismong tumawag sa akin noon. Hindi ko sila pipigilan kasi. Dahil gusto mong palitan ng sakripisyo ko sa kanila? Gusto mong pagtakpan ng mga ginawa mo noon gamit ang mga bulaklak at laruan? Singit nga ni Wendy, na puno ng sarcasm. Hindi yun ang punto ko, Wendy. Gusto ko lang bumawi. Alam kong ang dami kong nasira, ang dami kong ginawang mali pero ayokong tumigil na lang. Hindi ako papayag na ganito lang matatapos ang lahat. Mariing sagot nga ni Raven. Napailing si Wendy at tinakpan ng muka. Bakit mo to ginagawa, Raven? Sa lahat ng panahon, bakit ngayon pa? Nang iniwan mo ko noon, hindi mo man lang tinanong kung kaya ko ba? Hindi mo tinanong kung may kakampi ba ako? Alam mo bang muntik na akong mamatay sa gutom noon? Tahimik lamang si Raven. Halatang sugatan din ang mga mata. Alam ko, yun ang pinakamasakit, Wendy. Na hindi ko na mababawi yung panahon na yun pero pakiusap, wag mo na akong itulak papalayo. Hayaan mong magbago ako kahit ngayon lang. Hindi mo kailangan magbago para sa akin. Magbago ka para sa sarili mo. Hindi dahil gusto mong makuha ulit ang loob ko. Balik nga ni Wendy na nanginginig ang tinig. Tahimik ulit sa kwarto, tanging ugong lang ng aircon at tunog nga ng makinang maririnig. Lumapit si Raven at marahang naupo nga sa gilid ng kama. Wendy, alam kong mahirap paniwalaan, pero bawat bulaklak at bawat oras na ginugugol ko rito, hindi to dahil gusto ko lang bumawi sa sarili kong konsensya. Ginagawa ko to kasi mahal pa rin kita. Anyat mahina pero matapat. Napatingin si Wendy at hindi makapaniwala sa narinig. Mahal? Huwag mo akong lokohin, Raven. Kung totoo yan, hindi mo sana ako pinipilit noon na ipalaglag ang mga anak natin. Kung totoo yan, sana nakita mo kung umiiyak niyakap mo ko imbes na talikuran. Halos mapatawa nga si Wendy. Alam kong naging tanga ko, pero araw dinadala ko yung kasalanan kong yun. Hindi ko kayang tignan yung sarili ko sa salamin nang hindi nakikita yung mga mata mo, Wendy. Yung gabing iyak ka ng iyak habang ako naman ay duwag. Sagot ni Raven at halos pabulalas nga. Napatigil nga si Raven na payuko at sa unang pagkakataon nakita ni Wendy na umiyak ito. Hindi yung luha ng mayabang na CEO, kundi luha ng isang lalaking basag. Wendy, patawarin mo ko. Hindi ko hinihingi na bumalik ka kaagad sa akin. Gusto ko lang talaga na alam mong hindi ko nahahayaang maulit pa yung ginawa ko. Babawi ako sa iyo at sa kambal. Hindi ako papayag na mawala kayo ulit sa akin. Mahina niyang sabi at halos pabulong. Matagal bago nakasagot si Wendy. Tahimik lang siyang nakatingin sa mga kamay niya. Mga kamay na puno ng peklat ng hirap. Ngunit ngayon ay nanginginig nga sa gitna ng damdamin. Raven, alam mo bang araw-araw kong pinagdarasal na makalimutan kita? Pero bakit ngayon habang sinasabi mong gusto mong bumawi parang mas lalo ko nasasaktan? Mahina niyang sabi at halos hindi lumalabas ang boses. Tumayo si Raven at marahang kinuha ang bag at nagpaalam. Baka kasi sa puso mo hindi mo naman talaga ako nakalimutan. Saad pa nga ni Raven. Pagkatapos nun ay tumalikod siya at umalis. Tahimik at walang salitang iniwan. Si Wendy na may nanatiling nakatulala sa pinto. Naririnig pa niya ang mahina't magaan na tunog ng pinto nang magsara. Pero ang puso niya ay parang binuksan muli ng alaala. Tiningnan niya ang paligid, ang mga bulaklak na halos punuin na ang kwarto. Ang halimuyak na dati pinandidirihan niya, ngayon ay tila humahaplos sa kanya. Huminga siya ng malalim at sa wakas ay bumagsak ang mga luha. Bakit kayo mo lang ginawa to, Raven? Huli na ba ang lahat? Bulong niya sa sarili. Pero kahit paulit-ulit niyang tinatanong kung huli na, ay hindi niya maikakaila sa sarili niya na may bahagi pa rin ng puso niya ang nabuhay ng muli sa bawat bulaklak na galing sa lalaking minsang minahal niya ng buong puso. Matapos ang ilang linggong gamutan sa ospital, ay tuluyan nang nakarecover si Wendy.
Bagamat nanghihina pa ay ramdam niyang unti-unti na siyang bumabalik sa dati. Sa wakas ay makakapiling na rin niya ng tuluyan ng kambal. Isang umaga, habang inaayos niya ang mga gamit sa maliit na bag, ay kumatok si Raven sa pinto ng kwarto. Nakapolo ito at may dalang bouquet ng puting rosas na paborito ni Wendy noon. "Ready ka na?" Tanong nga nito na may ngiti nga sa labi. Ngumiti rin si Wendy at bahagyang iwas nga ang tingin. "Oo, pero sabi ko naman sa'yo kaya ko na. Hindi mo nang kailangan pangabalain ng sarili mo sa akin." Umiling si Raven. "Wendy, please. Hayaan mo na akong bumawi kahit papano. May hinanda akong tutuluyan niyo ng kambal malapit lang sa school." Umangat ang kilay nga ni Wendy. "Apartment?" Tumango si Raven. "Oo, para hindi na kayo kung saan-saan lang tumitira. May sarili na kayong lugar, maayos at ligtas." Noong una ay matigas ang loob ni Wendy. Ayaw niyang tanggapin kahit anong bagay galing kay Raven. Hindi niya gusto ang ideyang parang tinutulungan siya ng taong minsang nagpaluha at nagpaiyak sa kanya ng sobra. Pero sa kabilang banda, nang maalala niya ang mga anak, ang kambal, na araw-araw ay tumatakbo sa kanya, humahalik sa pisngi at nagtatanong kung kailan sila magkakaroon ng sariling bahay, ay napalunok siya. Hindi niya ito ginagawa para sa sarili, para ito sa kambal. Kaya sa huli ay napabuntong hininga siya. "Sige, pero pansamantala lang to, Raven. Hanggang kaya ko na ulit tumayo mag-isa. Yun lang naman ang gusto kong marinig." Saad nga ni Raven. Nakangiting sagot ni Raven. Pagdating nila sa apartment, ay halos mapahawak si Wendy sa dibdib sa gulat. Hindi ito basta maliit na lugar lang. Maaliwalas, bagong pintura, at amoy pa ang kahoy ng mga bagong kasangkapan. May 2 kwarto, may maliit na sala, at sa gilid nito ay isang open kitchen. "Raven, sobra to. Akala ko simpleng apartment lang, parang bahay na to eh." Saad nga ni Wendy. "Siyempre gusto ko, komportable kayo. Ayoko nang makita kang nahihirapan pa." Sambit nga ni Raven. Nang lingunin nga ni Wendy ay may mga batang biglang sumigaw. "Mama!" Ang kambal. Tumakbo kagad ang mga to at papunta nga sa kanya. "May playroom kami, may laruan, may kama. Kaming pareho po ni Keisha. Tapos may TV pa, Mama." Sabik na sabi naman ni Keisha. Natawa si Wendy habang niyayakap ang kambal. Halos hindi niya mapigilan ang pagpatak ng luha. Sa tagal nilang nagtiis sa ilalim ng tulay, ngayon ay may tahanan na silang maayos. Habang umiikot siya sa loob ng apartment, ay may isa pang bagay na nakapukaw sa kanyang pansin. Ang pinto sa likod ng kusina. Binuksan niya ito at doon niya nakita ang maliit na restaurant. Isang maliit pero maganda at maaliwalas na kainan. May 5 mesa, maayos na kusina, at may signboard sa labas na may nakasulat, "Wendy's Corner." Napahinto si Wendy at hindi siya makapaniwala. "Raven, ano to?" Seryosong umiti si Raven. "Business mo, para may sarili kang pagkakakitaan. Wala kang utang, lahat ng puhunan ako ng bahala, pero ikaw ang magpapatakbo." Natahimik nga si Wendy, hindi niya alam kung anong sasabihin. At bahagya siyang napayuko. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, pero salamat." Ngumiti si Raven. "Hindi mo kailangan magpasalamat. Dapat nga akong magpasalamat kasi binigyan mo pa ako ng pagkakataon." Kinabukasan ay dumating nga si Raven kasama ang 2 personal maids para sa kambal. Sila munang bahala sa kambal kapag may kailangan kang asikasuhin sa restaurant. Iatid sundo ko rin sila sa school para hindi ka na mahirapan pa. "Raven, sobra-sobra na to. Wendy, please. Hayaan mo akong maging parte ng buhay niyong 3. Hindi para kontrolin ka, kundi para maayos ko lahat ng pagkukulang ko noon." Mahinahong sabi ni Raven. Hindi agad nakaimik si Wendy. Parang kinurot ang puso niya sa mga sinabi nito. Nakikita niya ang pagiging seryoso sa mga mata ni Raven
At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay hindi siya agad nakaramdam ng galit, pero agad din niyang kinontra ang sarili. Raven, wag mong isipin na dahil tinanggap ko to pinatawad na kita kaagad. Hindi ko rin inaasahan na agad mo ako mapapatawad, Wendy. Pero sana bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Lumipas ang ilang araw. Nagsimula ng buksan ni Wendy ang Wendy's Corner. Madalas ay tumutulong pa si Raven sa pagsilbi habang ang kambal ay nakaupo sa gilid at naglalaro ng crayons. Minsan, dinadala pa ni Raven ang mga kaibigan niya para kumain at proud na proud siyang ipakilala si Wendy bilang the owner. Tuwing gabi, bago umuwi ay dumadaan muna si Raven sa apartment. Minsan ay may dalang bulaklak, minsan ay cake, at minsan ay mga libro para sa kambal. Kahit anong iwas ni Wendy ay hindi niya maitatangging unti-unti niyang nararamdaman ulit ang init ng presensya ni Raven. Isang gabi, habang nagliligpit siya ng mga plato sa kusina, ay napahinto si Wendy nang mapansin ang mga litrato sa dingding. Mga kuhang larawan ni Raven kasama ng kambal habang naglalaro sa parke, kumakain ng ice cream at natutulog sa sofa. Napahawak siya sa dibdib. Tahimik niyang binulong sa sarili. Bakit parang bumabalik ang dati? Ngunit agad din niyang pinunasan ng luha. Hindi, Wendy. Wag. Hindi ka dapat madala. Para sa mga anak mo lang to. Kinabukasan dumating si Raven ng maaga. May dalang mga groceries at gamit sa kusina. Para sa restaurant para hindi ka na lumabas pa. Salamat. Natamiming sambit nga ni Wendy. Nakangiti si Raven habang inaayos ang mga pinamili. Alam mo minsan naiisip ko, sana ganito na lang palagi. Magkasama tayo at masaya ang kambal. Parang dati. Napatingin si Wendy sa kanya, pero agad din siyang umiwas. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Tahimik lang siyang ngumiti habang sa loob niya ay nag-aaway ang puso't isip. Ang isang bahagi niyang gustong maniwala ulit at ang bahagi niyang ayaw nang masaktan. At habang pinagmamasdan niya si Raven na nakikipaglaro sa kambal, ay ramdam niya sa sarili na kahit anong tanggi niya, na unti-unti na niyang muling binubuksan ang pinto ng kanyang puso. Nang sumunod na mga araw, ay mabilis ang tibok ng dibdib ni Wendy. Hindi na niya maipaliwanag kung bakit gano'n ang nararamdaman niya sa tuwing kasama si Raven, na parang lagi siyang naiilang. Pero sa tuwing umaalis ito, ay may kung anong kulang. Isang hapon, matapos ihatid ni Raven ang kambal galing sa school, at abala si Wendy sa kusina nang biglang marinig niya ang iyakan ng mga bata. Mama, si Papa po, natumba siya sa labas. Sigaw nga ni Trisha. Mama, tulungan mo po siya. Kasunod na sambit naman ni Keisha. Napatakbo si Wendy palabas at doon niya nakita si Raven na nakahandusay sa gilid ng pinto, maputla at walang malay. Nataranta siya. Raven, gumising ka naman. Sigaw nga niya. Tumawag kayo ng ambulansya. Saad niya sa mga yaya. Habang niyayakap nga niya si Raven, nanginginig ang kamay niya. Tumutulo ang luha sa pisngi niya habang pinipilit niyang gisingin si Raven. Huwag kang mawawala, Raven, please. Kailangan kita at kailangan ka ng mga anak natin. Biglang dumilat si Raven. Nalaki naman ang mata ni Wendy at halos manigas nga sa kinatatayuan. Anong sabi mo? Tanong ni Raven ang may bahagyang ngiti. Napaatas si Wendy pero agad siyang hinila ni Raven. Paupo sa tabi niya. Narinig ko yun, Wendy. Diretsyong lumuhod si Raven sa harap niya habang nangingiti nga na parang batang nakahuli ng sekreto. Inilabas niya mula sa bulsa ang isang maliit na velvet box at doon ay isang simpleng silver ring ang kumikislap sa sikat ng araw. Akala mo matatakasan mo ko, no? Gusto ko sanang gawin to sa restaurant pero mukhang ikaw na mismong nagbigay ng perfect timing. Halos napahawak nga si Wendy sa noo at hindi makapaniwala. Raven, ano bang drama mo? Hindi drama to, Wendy. Proposal to. Magpakasal ka na sa akin. Madami ng panahon ang nasayang.
Seryoso pero nakangiting sambit ni Raven. Napahawak sa bibig ang kambal. Parehong nangingiti at nanginginig sa kilig. Mama, umuo ka na po! Sigaw ni Tesha. Oo na mama, please, para complete family na tayo. Malambing na dagdag pa ni Keisha. Sumabay pa ang dalawang yaya na kinikilig at nagbubulungan. Kasabwat pala sila ni Raven sa plano nitong iprank si Wendy para malaman kung anong magiging reaction nito. Napalingon si Wendy sa kanila at gulat. Ano? Ngumiti si Raven sabay kindat. Sorry Wendy, plano talaga to. Gusto ko lang marinig mula sa iyo na mahalaga ako. Ngayon alam ko na. Kaya kahit tayo mo magpapaksal tayo Wendy Brion. Namilog nga ang mata ni Wendy sa kanatawa habang pinapahid ang luha. Ano to Raven? Haras marriage? Tumawa nga ang lahat. Naging masaya ang paligid yung ko si Raven. Kinuha ang kamay ni Wendy at dahan-dahang isinot ang singsing. Kung harassment man to, sana habang buhay mo akong kasuhan Wendy Brion, Arcilio. Napatawa si Wendy sabay sabing, sige na nga, pero wag kang maihimatay ulit natakot ako. Tumangot-tango si Raven, promise at hindi ko naiiwan pang mag-iin ako, kahit kailan. At sa gitna ng tawanan at kilig ng kambal, ay tuluyang nagtagpo ang puso nilang minsang naglayo na ngayon ay sabay muling tumibok. Makalipas ang ilang buwan ay ikinasal sina Raven at Wendy sa isang simpleng pero makabuluhang seremonya. Umuwi mula sa Amerika ang pamilya ni Raven upang saksihan ang kasal at agad nilang niyakap si Wendy at ang kambal na parang matagal ng bahagi ng kanilang pamilya. Naging payapa at masaya ang kanilang bagong buhay, puno ng tawanan, pagmamahalan at pag-asang hindi na mawawala. Kung minsan ay kailangan muna nating masaktan at mabigo upang matutong pahalagahan ang totoong halaga ng pamilya at kapatawaran. Ang tunay na pagmamahal, kahit gaano katagal mong itago, ay laging bumabalik. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Raven at Wendy. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. Presbyteros Rose, Maria Evangelista, Eli Evangelista Anderson, Marisa de los Reyes of Saudi Arabia, Conchita Alos Rage, Ana Flor Saico, Christian Fidelino, Judith Castro, Beth Sardina, Jelly Tampos, Fatma Mansul, Senenor Zame, Flor Cabrera of Santa Rosa, Laguna, Liliano Bebe, Ostonalito Elvi Candontol, Ellie, Romana Gorospe, Marilyn Sasaki of Japan, Flordet, Elizabeth, Tena, Rad TV of Hong Kong, Jean the Best of UK, Nizar Sams, Annie Hoson, Eli Bitasolo, Marilyn San Jose, Imelda Fortes of Calamba City, Violeta Irgarin of Kamsur, Flordet, Jessica Vargas, Jingjing, Rosa Franca Abelian of Cebu, Wendy Goth of Japan, Teresita Schmid, Theodora Gamit, Rebecca Tezuka of Japan, Nori, Baylin, Margie Angon of Maragondon, Batang Ibunan, Marilu Gulmatiko, Ledad Dapito, Geraldine Ana Victoria Linley of Macau, Marites Nitura, Reynante Salamanya, Pasita Eliazar, Jingjing Nazareno, Gina Monge, Rosemary Vasquez, Mercy Villantes, Freda Reyes, Teresita Loida Gabas, Christian Fidelino, Ellie, Wilma Dargantes, Teresita de los Santos, Teodora Gamit, Rosemary, Romana, Leonisa, Kidim,
Jean Debes, Eddie Codillian of Winnipeg, Canada, Flor, Ellie, Emily, Elila, Merlin, Leonisa Azotes, M. Season Vlog, Princess Rocker, Emma Gura, Flora Pasita Eliazar of Ontario, Canada, Ellie Bitasol of Milan, Italy, Carmencita Falcon, Rayland Pudadera, Marilu Gulmatico, Imelda, Liliano, Senen, Fatma Mansul, Teodora Gamit, Mercy, Evangeline Zamora, Chabidal, Kinciano Obas, Charlene Cartilla, Sofia Moore, Dumlao of Santiago City, Andrea Taga, Teodoro Rolyuki, Ligaya Calvo, Maria Teresa Rosendo Corpin, Ida Rojas, Stephanie Arroyo, Kidim, Bonifacio Quinzon, D. Naitan, Canada, Erlenda Heronda of Matanao, Davao del Sur, Leonila Perea of Concepcion, Cavite, Elsa Opiane, Presbiteros Fenavares, Ederlina Albiso, Lorna Ayman, Rose Marie Vasquez, Leonisa Azotes, Irish de la Peña, Marilyn San Jose, Eli Bitasolo, Senen, Catherine Lacinario, Ronilio, Marisa de los Reyes, Eddie Codillian of Canada, Jean Debes of UK, Teresita, Rebecca Tezuka of Kawasaki, Flora Fes Parung of Batangas City, Ruby Corazon Riera, Elvi Candontol, Naitan, Canada, Wilma Dargantes, Annie Hoson, Romana, Flor, Teodora Gamit, Nizer Sams, Emily Borak, Evangeline, Yana Binyon, Kimberly Ann Kempis, Teodora Gamit, Merlilyn Carmen Calunod, Christy Cabrera, Edralina Gatyoan, Nori, Teresita Schmid, Liliano Bebe, Rosalinda Isidro, Leonora Pandakila, Mary Jean Malunes, Maria Nita Saltarin, Marlene Bosico, Pasita Eliazar, Celia Harabejo, Lovely Angel, Maria Elena Barosa, Chari Patata, Susan Melinda Gelit, Gloria Lucas of Poblacion Norte, Licab, Nueva Ecija, Francis Pilapil from Binganonan, Rizal, Ruby Corazon, Chabidal, Mary Joy Sabaresa, Lebuna Arnel, Angie, Reder, Kinciano Ebas, Lucia Baldo, Ara Adhani, Yamasuka, Evangeline Bautista, Mary Joy, Rodrigo Valerio of Balanga City, Bataan, Rosal, Rosalie, Ana Flor Saico, Carlo Gayorgor, Jelly Tampos, Rosemary Vasquez Presbiteros Rose, Eli Evangelista Anderson, Fe Navares, Ostonalito Catherine, Ara Adhani, Jean Debes of UK, Lily Sales, Rose Mebucadon of Saudi Arabia, Ellie, Liliano Bebe of Italy, Lily, Loida Gabas, Ellen Cervantes of Malolo City, Bulacan, Evangeline Zamora, Jennifer Odias of Claveria, Miss Oriental, Nori, Annalyn Divina Gracia, Merlilyn Linley, Nora Balias of Siargao Island, Meding, Elvi Candontol, Wilma Dargantes, Helen Murillo, Ara Adhani, Carmencita Falcon, Ederlina Albiso,
Florence De Leon, Rebecca Tezuka, Annie Hoson, Matea Ejes, Nancy Navarra, Teresita Schmid, Mercedita San Jose of Antipolo City, Princess Rocker, Marilu Gulmatico, Ana Victoria, Imelda Fortes of Calamba City, Jan Lulete, Batang Ibunan, Pinay, Elsa Kimura, Fatima, Ellie Ramirez of Caloocan, Liliano, Saida, Flordet, Helen Murillo, Jelly Tampos, Senen Orzame, Elaila, Leonisa Azotes of Bacolod City, Pasita Eliazar, Romana Gorospe, Flor Cabrera of Laguna, Carmencita Falcon, Ronilio, Conchita Alcos, Rosemary Vasquez, Eli Bitasolo of Milan, Italy, Marilyn San Jose, Fe Navarez, Annie Hoson, Evangeline Zamora, Imelda Taay, Charlene Cartilla, Julieta Hermosura, Elvi Candontol, Teresita Schmid, Marilyn Sasaki, Christina, Jessica Vargas, Christian Fidelino, Marie Cristal Hilario, Elsa Opiane, Princess Rocker of Riyadh, KSA, Marisa de los Reyes, Merlilyn, Juliet Panlilio, Daisy Blaza, Susan of France, Mercy Villantes, Renalyn Obenza, Wilma Dargantes, Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Tutor, Jane Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahan Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Cabantak, Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvi, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bell Evans, Roger, Lloyd Dasalon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan,
Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Kristen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, At shoutout na rin po sa lahat na mawalang sawang sumusubaybay. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, i-comment lamang po ang inyong pangalan at kung tigisan po kayo para ma-shoutout kayo sa next video. Thanks for listening. Muli ito ang Cat Amazing Stories. God bless everyone.